Hi guys, ang tagal ko pala bago ma-edit tong video na full video ng SMAX na ginawa ko. Naghalo ang coolant sa langis at malagitik siya kahit kaka-tune up at kaka-adjust ng timing chain. Tensioner pala ng timing chain yung ina-adjust, hindi yung timing chain mismo. Ay parehas lang man ata yun, hayaan nyo na. Walang check engine. Yan po yung actual na tunog ng makina bago ako nahirapan at sa kalisod. Ito naubos ang aking kapangyarihan paghiwalay pa lang sa makina sa body. Mabigat guys, mabigat. Actually, pwede lang bunutin tong head na hindi nakatanggal sa body, no? Kaso napansin ko yung rubber bushing sira, kaya ito yung una kong ginawa. Uy, rhyme, parang tula. Sunod na tinanggal ko ay itong head. Pagkabunot ko, durog ang timing guide. Sira ang timing chain. Gumadgad ito sa makina. So, ang napansin ko sa makina ni sir, lahat may tagas. Sa panggilid na side, sa head cover, tapos dun sa may radiator. Basta yung makina niya, lahat may tagas. Ano ba yun? Basta pagkatapos ko matanggal lahat ng yun at ma-figure out kung ano yun. Ma-figure out. Nag-inform na ako sa may-ari kung ano yung mga bibilhin at dito ako sa Shopee nag-order. Ganito pala yung teknik ko dito sa Taiwan guys. Pag naghahanap ako ng piyesa sa Shopee, tinatype ko sa English yung mga piyesa na hinahanap ko, tapos tinranslate ko yan, copy-paste, punta tayo sa Shopee, tapos dyan sa search box, i-type natin yung na-copy-paste natin, tapos yung pangalan ng motor, yan, Yamaha, SMAX, ayan na, nakita ko na agad yung rubber bushing. For example, Ryan guys ha, pag may nahanap na ako, kontakin ko yung seller na yan, i-chat ko siya, papasahan ko siya ng blue card, yung blue card, yun yung registro ng motor kung sa atin, kasi nakalagay yung part number ng hahanapin mong piyesa, tapos kino-confirm ko kung genuine ba yan, original ba talaga yung tinitinda nila. SOP ko talaga sa sarili guys, na mag-check talaga test ba. Bilis naman itong video yung ginawa ko. Ang hirap mag voice over. Basta chine-check ko lahat bago ko kalasin. Tapos ito na nga, maglinis na ako. Nililinis ko din lahat. Ay Diyos ko, magkabulol-bulol tayo ito. Tapos ito na nga, naghasa na ako ng barbula. Naghuning-huning ako ng black. At saka nag-reface ako dun. Yung manual reface ko guys, importante talaga sa akin yan. Liquid cool man o hindi liquid cool. Ginaganon ko talaga yan. Sa aking munting kwarto guys, meron ako mga tambak na mga pyesa. So nag-compare ako dun. Nagsukat-sukat ako sa aking caliper na kahit hindi mo pa sinukat, nag-reading na. Inabot na ako ng ulan dito. Sadyang maulan kasi nung time na yon. Since nagtagas yung dito na banda sa may magneto na sa tinanggal ko yun, kailangan nating masolusyonan ito guys. So, ito yung hayop na salarin. So, yung mga gear na nakikita natin dyan, ayan yung, oil pump. Nagdadrive ng oil pump. Basta yun na yun. Ito na guys, nag-inform na sa akin yung Shopee na dumating na yung mga order natin. Kaya puntahan natin dun. Basta sa pagkuha ng order dun, i-type mo lang yung number mo. Wala na. Kaya bilis talaga. So, ito na nga yun guys. Dumating na yung mga uring-uring dun. So, dito sa piston guys, iyang may tuldok. Yan yung exhaust. Ganyan pala ako maglagay ng mga piston ring sa piston guys. Sana naintindihan nyo. At kung mali yan, mag-comment kayo sa baba. Yung pagtusok dyan sa may butas na yan, SOP sa akin yung sarili guys, tapos pinupusit-sit ko pa yan ng kung ano-anong mga bagay dyan. Yan kasi yung daanan ng bomba galing ng langis, ay baliktad, langis galing sa bomba. Yung paglagay ko ng gasket, mali yan. Kasi yung mga butas hindi nagtugma. Dapat tingnan talaga nating mabuti. Importante dyan yung bomba galing ng langis. Makadaan dyan sa may butas. Baliktad na naman. Sinadya ko talaga. Kapag kabit ng block, ipasok muna yung piston doon at ipaung-ung lang siya. Yan. Ganun. Yung lock, wag talagang kalimutan. Tsaka pupukin natin sa kamay. Yan, ganyan. Kinabit ko na yung bagong timing chain pala guys. At yung timing guide. Tingnan mabuti doon. Dapat nakapasok dyan yung timing guide. Tapos yung sa taas naman, yan, dyan siya ilagay. Tapos wag kalimutang higpitan, no? Tapos dito pala sa head, nag-leg test muna ako ng pang final talaga. Ginahasa ko yung mabuti kaya yun, walang tagas talaga. Tapos sa pagkabit ng head, importante naka-top dead yung piston guys. Wag yung kalimutan. Tapos hand-tight mo na yung mga nut dyan. Bili talaga ako ng torque wrench guys. Kasi baka sabihin na naman, hindi accurate yung pagkahigpit. Hindi torque wrench yung gamit. So paggamit pala nito guys, kunyari ang nasa manual ay 30. So hatiin mo yan sa 3. Sa akin nati ko yan sa 5. Bahala na kayo dyan. Basta ang importante, mahigpitan nyo ng pantay-pantay. Dumating na pala yung mga paraphernalia na para sa pump ng coolant. Yung posibleng sanhi kung bakit naghalo yung coolant sa langit. So, ito yung pump ng coolant. Ito yung magiging dahilan kung bakit nagsisirculate yung coolant sa ating mga makina. So, ang trabaho nito, ito siya, nakakonekta to sa camshaft. Dun sa may sa may timing gear. So, meron dong bolt na papasok ito doon. So, pag ikot ng makina, pag under ng makina, iikot to siya. So, yun po yung trabaho niya. Dapat yung mga uring-uring din dyan, walang paring
yun din dahilan bakit maghahat. Ito talaga yung pinaka-main na posibleng dahilan. Sa pagtanggal nito, nahirapan talaga ako sa kalisod, guys. Basta tiyaga lang, matatanggal mo din yan. At nilinisan ko yung maigi. Sa paglagay pala ng, ano mang tawag dyan? Ay, nakalimutan ko. So, gumamit ako ng 24 na tool. Hindi ko na pinakita kung paano ko pinukpok kasi sabihin na naman, ay, pinukpok, hindi proper yung pagkalagay. Basta inasimbol ko siyang maayos, tapos nagpalit ako ng bagong uring-uring din. Tapos sa paglagay pala nito, guys, yan, nakikita nyo yung papel na yan. Tapos iyan. Mali yan pagkalagay ko na yan. So, yung bakal, yan yung nilagay ko dyan. Ayun, anong tawag dyan? Yung tinuro ng araw, dapat align yung mga butas dyan. Dapat ganito ang pagkalagay, guys. Yan, yung tinuro ng araw. Tapos itong dalawang bolt, huwag kalimutang ilagay at higpitan. Tapos iwan ko, guys, kung bakit ko siya hinipan. Basta ang nasa isip ko, i-testing ko siya kung wala bang leak. Parang tanga lang. So, yung starter ni sir, nakita ko kalawang, kaya nilinisan ko, tapos pininturahan ko siya para magmukha siyang bago. Tapos itong cover ng dun, basta sa may magneto, nilinisan kong mabuti, pinunasan kong mabuti. So, sa paglagay ng, ano nga tawag, oil seal pala. So, nilagyan ko dyan ng gasket maker, tapos nilagay ko dyan. Tapos yung gasket pala, dapat nandun sa dowel. Basta, ay mga palatandaan doon. Tapos, nilagay ko to nung dahan-dahan. Dapat pala lagyan ng grasa yung oil seal, no? Hindi nakalimutan kong sabihin. Tapos, nilinis kong mabuti itong, ay, nakalimutan ko na naman yung tawag nito. Source coil. Mali na naman ako sa paglagay ng source coil. Dapat yung araw na tinuro ay yung mga wire ay dapat nasa ilalim. Yung tinuro ng araw dapat ganun. Tapos higpitan natin tong tatlong ano. Tapos yung pulser yan. Tapos yung dito tinuro na naman ng araw. Align yan dun sa kunya. Importante yun kasi timing yun. Timing yun. Pag ikot ng magneto dapat tatapat siya dun sa pulser. Para ambot. Basta importante yun, guys. Kahit hindi ko pa nga nabuo masyado tong makina. Kinabit ko na sa body. Buti na lang dumaan to si Barbie. Sunday lang talaga day off ko, guys. At Sunday lang din yung mahabang panahon. Kaya dapat mailagay ko na to sa body. Hirapan kami sa kalisod nito, guys. Promise. Itusok ya. Pag-ingan ako nga tusok eh. Tusok din ha. Isa ha. Pag-niyon ko ha. Isa kita. Kana Barbie, tusok. So dyan kami nahihirapan sa pagtusok ng ihi, no? Ang pangit ng pangalan, ihi. Wala bang tai? Siya, galing kay naluyan ako niya na. Ubos na naman ang aming kapangyarihan sa pagtusok ng ihi. Hayop na yun. Laking pasalamat ko talaga kay Barbie, no? Sa pagbuo ng motor na to kasi hindi dahil sa kanya, iwan ko kung ano na namang mga maiisip ko ng mga pamamaraan para matusok yung ihi na yun. Medyo bubo talaga akong konti, guys, no? Kasi kung kailan nalagay na yung makina sa body, tsaka kung na nilagay itong timing gear. Sa paglagay nito, guys, dapat naka-top dead talaga tayo, no? Huwag tayong magkamali dyan. Pagkalagay nun, dapat ikutin mo muna sa kamay mo para ma-sure na walang bangga na barbula. So, tinama ako na tong valve clearance, guys, at nilagay ko na din tong pump. Fast forward na akong konti kasi kailangan ko na matesting kasi excited na ako. Ay, ito pa palang starter niya. Maglagay pa pala ako nito, guys. Iwan ko nung tawag dyan. Basta tawag ko dyan ay one-way bearing. So, may mga spring yan dyan. Hindi ko na napakita. Hinihila ko yung spring yan bago ko ilagay. Para iwas slide pag start. Bagong oil seal at bagong o-ring. Kasi nagtagasin dati. So, may tama yung binilugan ko. Posibleng dyan din manggagaling yung leak. Ginawan ko yan ng paraan. Hindi ko na napakita. Ewan ko kung gagana yung ginawa ko. Naglagay na din ako langis sa makina. Pinugasan ko mabuti itong hawakan ng rigid. So, ito yung magiging sanhi kung pabayaan natin na may leak yung oil seal dun banda sa may magnet. Madumi yung radiator, kumapit yung alikabok. Dapat i-check natin mabuti kasi yung parang may electric fan doon sa may makina. Yun yung nagpapalamig ng radiator. Eh kung madumi yan, may clog yan, hindi dadaan dyan yung mga hangin galing doon. Napakanta tayo dyan, no? Tapos na-realize ko na dapat pinturahan ko to para maganda siya tingnan. May leak din tong kanyang transmission, no? Seal lang talaga yung leak dyan. Pero na-curious ako kung ano yung nasa loob dyan. Kaya tinanggal ko para tingnan yung mga gear. Wala talagang tama yan, guys. Tapos nagsisi ako kasi masyadong makapit yung kanyang mga gasket. Nahirapan tuloy ako magtanggal nun. Check din ako mga bearing pero wala naman ding tama. So, sa paglagay pala ng belt ng panggilid, dapat mabasa natin yung mga pangalan, yung baliktad. So, natutunan ko yan sa aking sasakyan na paglagay ko ng mga pan belt. Paglagay na din akong gear oil, Yamalubi. Chan-charan-charan, the most exciting part, testing. Tahimik. Ewan ko kung may makarelate sa akin. Sobrang saya ko, guys, na narinig ko yung andar ng makina. So, SOP ko na naman. Dapat ma-sure ko na yung langis ay umabot sa head. Confirm, tumatalsik-talsik. At isa pang SOP sa aking sarili. Confirm, walang bula, walang leak ang head gasket. Testing. Sinadya ko talaga na dalhin si Mon para kung masira, siya yung magtulak. Okay. Tingnan pagbalik kung okay.
Shoutout pala sa aking sister, Rowena. So, nagkaayaan kami, nakakain kami sa kulo-kulo na 4 ni Barbie, no, at ni Mon. Insert Abner at Ate Juby at 2 Indo namin kasama na si Dway at si Macro. Sila yung mga kasama ko dito sa work, guys, sa Taiwan, no. Sa factory kami nagtatrabaho. Hindi talaga ako mekaniko dito, guys, ha. So, pag-uwi namin, nag-check na naman ako. Overheating? Walang check engine? Walang check engine, yung ano, wala. Oh, success! Stable, pati minor. Hindi sayang ang airport. Pagkatapos nun, guys, gusto kong maging bago tingnan yung motor. Winashing ko. Ginamit ko yung aking shampoo na pang malakasan. Sinabon ko siyang maigi at pinabango. Kunyari, may tinitingnan ka sa malayo habang nag-washing. Slow mo daw. Basta oy, tama na yan. Nilinisan kong mabuti to. Tapos, kinabukasan, pinakintab ko siya. Binilhan ko to ng pampakintab. Iwan ko kung anong pangalan. Share ko sana kasi maganda. Kasi dapat makintab na makintab. Yung parang dinilaan ng sawa. Hindi ko to ginawa para bayaran ako ng may-ari. Ginawa ko to para makita ko yung beauty ng motor bago ko ibigay sa may-ari. Kasi lahat ng sulok-sulok dyan, pinakintab ko siya. Tapos, kinabukasan, umulan. Bullshit! Sayang ang airport. Basa lahat ng mga baby ko. So, yung 2 motor na nakikita nyo, akin din. Sabi nila kung yung pera na pinagbili ko ng mga lumang motor, kung binili ko pa ng isang bago, di bago sana yung motor. Ewan ko ba guys, na-addict ako sa mga sira at lumang motor dito. Pinakintab ko pala ulit yung naulanan na motor, no? So, ito na yung final. So, ito na yung bago kunin ng may-ari. So, yan na yung listahan ng mga napamili ko ng mga parts ng motor niya. So, ang binigay niya na pera sa akin ay 8K. So, sinauli ko yung sobra. Sabi niya, magkano daw yung labor? Sabi ko, donation lang. Ay, bago ko makalimutan, di pala ako nag-general overhaul sa motor na yun. Nag-flashing ako ng oil 3 beses at chinner ko talaga na walang mga debris doon sa strainer. Strainer. Basta yun sa ilalim na sahuran ng mga dumi. Thank you pala kay sir. Sobrang bait. Binilhan kami ng Napoli. At masaya kong binalita sa aking mga sister na naglalaba dito. Tanawa ti Barbie. Kamu na tayo, dali na. Ani guys, butik manok mani. Ani ti, lami ko ayo ti. Buksi na ng mga pizza, buksi. At wala na, nagkagulo na kami doon kasi ang sarap ng pizza.